Hi! Ako si Dr. Carlo Trinidad. And today, magda-diagnose ako ng mga common illnesses and health conditions based on their descriptions and symptoms. So, yung unang sakit, ang description niya, nangyayari kapag masyadong mataas ang blood glucose o blood sugar. Ang mga sintomas, laging uhaw, laging naiihi, lumalabo ang paningin, laging pagod, at pagbabawas ng timbang na hindi naman sinasadya. Very familiar to. Siyempre, ang sagot dito ay diabetes mellitus. So, meron tayong dalawang type ng diabetes mellitus. Type 1, siya kapag hindi sapat ang pinoproduce na insulin ng katawan. Hinihinalang isang autoimmune disease ang type 1 diabetes dahil inaatake ng immune system ang mga insulin-producing cells sa katawan. Sa katagalan, dahil namamatay ang mga cells na ito, nagkukulang na ang insulin sa katawan. Pero ito ay isang manageable na sakit na nagre-require ng insulin shots araw-araw. Sa type 2 diabetes naman, sapat ang dami ng insulin sa katawan, ngunit hindi ito nagagamit ng maayos ng katawan. Sa katagalan, nagkakaroon din ng kakulangan ng production ng insulin gaya ng sa type 1 diabetes. Kadalasan, ito ay nade-develop kapag ang tao ay overweight or kulang sa exercise. May mga gamot naman na tumutulong mag-manage ng blood sugar levels. Pero, ang best way pa rin to prevent or to manage type 2 diabetes is to maintain a healthy lifestyle. That means exercise and of course, a balanced diet. Kung sa tingin nyo na kayo ay may diabetes, huwag mag-self-diagnose at magpa-check agad sa doktor. Mayroong mga test na tinitingnan kung mataas ang iyong blood sugar at doktor din na magsasabi kung anong gamot o treatment ang kailangan para dito. So yung next na sakit, ang description niya ay highly contagious na bacterial disease na nagdudulot ng malala at hindi mapigilan na ubo. Ang mga sintomas, patuloy na pag-ubo na sinusundan ng high-pitched sound kapag nag-i-inhale, fever, sipon, pagsusuka at exhaustion. So, giveaway na yung clue dun sa una pa lang. Siyempre, ang sakit na ito ay pertussis or whooping cough. Grabe yung pagkalat ng whooping cough ngayong taon. Ayon sa Health Department, 1,112 cases including 54 deaths na ang na-record sa Pilipinas mula January hanggang March. Para maiwasan ang whooping cough, magpabakuna. Bahagi ito ng libreng vaccination program ng DOH. Kung sa tingin nyo naman ay meron na kayong whooping cough, magpa-check agad sa doktor. Sila ang magsasabi kung ano ang nararapat na antibiotic na kailangan nyong inumin. Huwag iinom ng cough medicine tulad ng cough syrup kasi wala naman tong epekto sa whooping cough. At mag-practice din ng proper cough and sneeze etiquette tulad ng pag-ubo sa panyo o tissue at paghugas ng kamay with soap and water para ma-prevent ang pag-spread ng whooping cough. Sunod na sakit naman, sabi dito, isang klase ng arthritis na nangyayari kapag sobra ang uric acid sa katawan. Ang mga sintomas, masakit ang joints, specifically yung hinlalaki o yung big toe, pamamaga at pamumula ng apektadong joint. Naku, maraming ganito akong kakilala. Siyempre, ito ay walang iba kundi gout or gouty arthritis. Natural na nagproduce ang katawan natin ng uric acid. Ngunit, may iba't ibang pagkain at inumin ang pwedeng makapagpataas nito. Kabilang na dito ang red meat at seafood. Pati na rin ang alak at mga inumin na sagana sa fruit sugar or fructose. Hindi lahat ng may mataas na uric acid ay magkakaroon ng gout. May mga piling tao na abnormal ang uric acid metabolism na magkakaroon ng sakit na ito. Para maiwasan ng gout, kailangan ng healthy diet. At limited lamang dapat ang pag-inom ng alcohol, specifically beer at mga hard liquor. Okay, last na sakit. Ito yung mabilis na pagtaas ng temperatura ng katawan. Ang mga sintomas niya ay nasa 40 degrees Celsius pataas ang body temperature, confusion or altered mental state, loss of consciousness or hinimatay, at mainit at tuyong balat. Walang iba kundi heat stroke ito. Kadalasan nangyayari ang heat stroke kapag napakainit ng panahon. Nakamamatay pa nga ito if left untreated. Kaya kapag may symptoms ng heat stroke, mag-contact agad ng emergency services. Maaring kailangan ng itakbo sa ospital ang taong
hini-heat stroke. Mag-administer din ng first aid tulad ng paglipat ng taong hinit stroke sa isang mas malamig na lugar or cooler area. Paglagay ng cold compress or ice pack sa balat, lalo na sa ulo, sa leeg at sa kilikili. At kung ang taong hini-heat stroke ay hindi pa hinimatay, pwede siyang mag-take ng slow sips of cold water. Take note din na ang heat stroke ay very preventable. Siguraduhin na laging umiinom ng tubig at iwasan ang matatamis na inumin tulad ng soft drinks at iced tea. Iwasan din ang manatiling nasa labas between 10 a.m. at 4 p.m. Kung kinakailangan namang lumabas, gumamit ng proteksyon tulad ng mga payong at sombrero. Marami ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ngayon online. Kaya ugaliing mag-research at mag-verify ng mga impormasyong ito. At kung may nararamdamang masama sa katawan, magpatingin sa doktor. Again, ako si Doc Carlo Trinidad. Thank you for watching.